Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. So, samahan natin ang lingkod ng Diyos, ang Tatay Apostol in the book of Luke. Chapter 23, sa Revelation may pamagat na desire to experience Jesus. Alam ko ngayon po ay may inaasahan. Just believe na ang inyo pong ina-expect na maranasan mula sa Diyos ay isa sa inyo. Because the moment you believe, you will see the glory of God. And when the glory of God appear, when the glory of God show up, then it's time to praise God. Because everything you need, from salvation, healing, freedom, deliverance, another infilling of His glory, another understanding about the ways, acts, and moves of God will be yours. So email me, message me, call me, text me, call our hotline, 24/7, siya po'y bukas. And give me your testimonies. And let us glorify God together. At malaman po ng lahat, it's the Lord Jesus Christ who do that to you. And everybody say, Amen and Amen. Desire to experience Jesus. Now, Luke 23, verse 6 up to 8. When Pilate heard of Galilee, he asked if the man were a Galilean. And as soon as he knew that Jesus belongs to Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who was also in Jerusalem at the time. Now, when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad. So underline that word and take note that word, exceedingly glad. For he had desired for a long time to see him. And take note that word, he desired for a long time to see him. Because he had heard many things about him, and he hoped to see some miracle done by him. So, meron pong 3 anak si Herod the Great. Ang una po ay si Herod Archelaus. Siya po ang governor po ng Samaria at Judea at saka Idumea. Noong 4 BC na ang kanya pong ama ay mamatay, siya po ay nag-rule around 6 AD. At siya po yung ruling Herod when Mary and Joseph go to Egypt, according to Matthew 2, verse 22. Ay kalawa pong anak ni Herod the Great ay si Herod Philip. Siya po ay nag-aaral sa Rome. Kasama po ang kanyang kapatid na si Herod Archelaus at si Herod Antipas. Nung mamatay po ang kanyang ama, siya po ay naging governor ng mga distant regions. At yun po yung mga northern territories na saklaw ng kaharian ng kanyang ama. At ito po yung Gaulinitis at siya po ngayon ay known as the Golan Heights. Itong Batanea, siya po yung territory east of the Jordan River in the Sea of Galilee. At ito po yung Trachonitis and Auranitis or Hauran. At ito po yung southern part of modern-day Syria. At ang ikatatlo po ay si Herod Antipas. At ito po yung nananabik na makita ang Panginoon. Napakalaki po ng kanya pong pananabik na makanaig ang Panginoong Hesus. Siya po inasign po ng kanyang ama si Herod the Great para maging tatriak ng Galilee at saka Perea. At ito po ay nasa tabi po ng isbang ng Jordan. Kaya pinadala po ni Pilate si Jesus kay Herod Antipas sapagat narinig niya na ang Panginoon po'y taga Galilee. At siya po'y nasa custody o control ni Herod Antipas. And I want you to understand the next word I am about to teach you. Yung sinabi po ng Bible na he was exceedingly glad when he saw Jesus. Ito pong word exceedingly glad ay nagpapaabot po ng
isang long-time desire. At ito po ay sumasaklaw po sa seasons, months, and long years. At kung bakit ko po in-explain sa inyo ang mga bagay nito, dahil meron po akong gustong ipakita sa inyo mula sa Holy Spirit. Na napakahalagang maintindihan po natin at ang church sa bansang ito, lalo na po sa Pilipinas at buong mundo. Sapagkat nabalitaan po niya na napakarami pong miracles na ginagawa ang Panginoong Hesus. At sa ngayon po sa mga Bible scholar, ito pong 3 anak ni Herod the Great na binanggit ko po sa inyo. Mula po sa kanila pong kabataan, ay narinig na po nila ang patungkol kay Jesus. At yung pong tagal ng panahon na yon, na narinig nila how Jesus healed the sick, opened the eyes of the blind, raised the dead, cleansed the leper, multiplied the fish in the bread. At yung kanya pong radical teaching, na tanging kailangan ng lahat para pumasok sa langit, ay malinaw po sa kanila. Kaya dumating po sa puso po ni Herod, Antipas, na sana isang araw, makita ko si Jesus. At dumating nga po ang araw na yun. Lumukso po yung puso niya. He was so exceedingly glad. Yung pong sumasa kanya ay unexplainable. Yung whole being niya po ay nagtitremble. Speechless po siya nang makita niya si Jesus. At nung siya po ay magpasyang magsalita, ang desire po niya ay makakita ng mga miracles. But sad to say, Herod Antipas missed the great salvation na dala-dala ng Savior na nakatayo sa harap niya. Sapagkat ang problema po ni Herod Antipas, ang hinahanap niya ay miracle, hindi Savior. Ulitin ko. Ang problema ni Herod Antipas, ang hinahanap niya ay miracles, hindi Savior. And he missed that. Kaya nung hindi po nag-perform si Jesus ng kahit isang miracle, he was so disappointed. And he so outrageous, began to vehemently, intensely accuse Jesus. At sinamahan pa po ito ng mga chief priests at scribes na ng time pong yan ay nag-travel para makita kung paano po questionin ni Herod Antipas ang Panginoon. Kasi ito pong mga chief priests at saka mga scribes ay sila po yung pasimuno po ng evil conspiracy for the Lord Jesus Christ to die. Dahil puno sila ng envy, jealousy. Dahil yung mga Jew na kanila pong pinapamahalaan ay nagsimulang magsilipat kay Jesus lahat. At yung kanila pong mga wrong teaching, yung kanila pong hypocrisy, yung kanila pong mga evil works ay na-reveal. And they're so mad about it. And they're so outrageous and decided to kill Jesus. Kaya kahit doon po sa kaharian ni Herod, they go. They want to see to it na si Jesus po hindi makakatakas. Kaya nung wala pong matanggap si Herod na response mula kay Jesus about miracles, because he decided to see miracles. At yun ang reason niya bakit gusto niyang makita si Jesus about miracles. Natawag niya po ang kanya po mga men of valor, mga men of war. At inutusan niya pong bugbugin ng Panginoon. So ano po ang lesson dito mga minamahal sa bayan ng Filipino Church of God, nations of the world? Ano po ang lesson? Ay po tayong gumaya kay Herod Antipas. Ang hinahanap po ay tutugon sa kanyang pangangailangan. Hangarin po natin ay makanaig po ang ating tagapagligtas. Maranasan ang ating Savior. And miracles follow. Provision follow. Joy, peace, security, favor follows. So lahat ng kailangan ninyo will be yours. Pag si Jesus po ang dinesire ninyo. Pag siya po ang hinangad ninyo. At yan po ang sabi ng Romans 8:31 and 32.
If God is for us, who can be against us? He freely given His Son to us. Freely given His Son to us. How much more He will not give freely all things to you? Amen. So si Jesus po ang susi upang lahat ng pangangailangan niyo sa buhay ay niyo pong maranasan. Don't ever forget that. At yun po yung problema po ng mga religious people sa bansa natin, sa bansang ito at buong mundo. They want religion, but they don't want a Savior. They want religious teaching, but they miss the teaching of the Savior who will save them. They want the provision, but they don't want the provider. They want healing, but they don't love the healer who heals them. Amen. Alam nyo, when you begin to experience the Savior, Jesus, everything in your life changes. I remember nung earliest ko, it is January 12, 1986, when I met Jesus. Pagkatapos mabuhay for the past 26 years bilang isang very religious na tao. Hindi pumapalya ng misa, ng prosesyon, ng pasyon, ng orasyon, ng nobena, ng panata. Hindi pumapalya ng pagsisimba linggo-linggo. May araw, may ulan, may kasama o wala. Hindi nagmi-miss. But in spite of that, my heart is empty. Meron tayong biyaya, koneksyon, kaibigan, hindi nagugutom, hindi nagkukulang, magaganda ang kasuotan, kahit saan ninasang pumunta ay makakarating. At minsan tumingin lang ako sa langit in desperation. Kaya gustong-gusto ko yung kantang The Living Hope. Umiiyak ako pagka nakukot na yung salita na in desperation, I turn to heaven. Kasi yun po talaga yung naging attitude ng mga taong frustrated, disappointed, sa religion, sa kanyang faith na hindi correct, na kahit meron siya ng lahat, ay empty yung heart niya. So in desperation, I looked to heaven and said, God, are you still there? Thank you, Jesus. Are you really alive? Are you real? Kasi, kita mo naman kung gaano ako kareligyoso, kung gaano kapanatig sa reliyon, kung gaano kaloyal sa aking pananampalataya about religion. Pero, bakit ganito yung puso ko? Empty. Mabuti naman ako ang tao. Maraming kaibigan, generous. Hindi nagsasabantala sa kapwa. Bigay ng tulong. Kahit minsan ay niloloko ka na ng mga kaibigan mo. Ayun po yung question ko. Then, January 12 came and my whole life transformed because I met Jesus. At di ko po makalimutan when I met the Lord. Yung langit, nung tinitigan ko nung time na yun na ako'y nagtanong na tumingala sa langit, naging buhay na buhay. Bukas na bukas yung langit. Hindi ko man literal na nakita ang billion angels na nagpupuri. But deep within me, I sense in my spirit, they're singing, rejoicing. Dahil meron na namang isang kaluluwa, and that is me, that enter heaven. At si Jesus dati na para sa akin ay mahirap abutin, malayo, naririnig ko yung pangalan niya, inuusal ko yung name niya, pero kagaya niyong lahat, hindi ko naman siya kilala talaga. Yung pag-uusal ko ng pangalan ay bunga lang ng mga religious teaching sa religious class, nababanggi sa simbahan, inuusal ng pari. But not once na nabasa ko yung Bible, ay naging iba pong pangyayari. The Lord becomes so alive in my life. At yung excitement, yung joy sa heart ko na matagal kong hinahanapan ng kasagutan was settled once and for all. It is almost 37 years that I am enjoying the Lord again and again. Na maganda kasi pagka nasa Lord ka na at dinidesire siya ng puso mo. Kahit nasaan ka,
dadalawin ka niya. Nasa aeroplano, nasa bahay, naglalakad, naliligo, kumakain, namimili. Kasi ang mahalaga sa Lord, hindi yung lugar na kinalalagyan natin o anumang meron tayo o yung sitwasyong inaharap natin, kundi una sa lahat yung puso natin. Gaano ba natin siya minimiti? Amen. Kaya kahit maliit yung kinalalagyan mong lugar o hotel kaya o room o apartment o apartel, tapos yung kama mo ay maliit at may kasama ka pa, hindi siya harang para hindi maranasan ng Lord. Pag nakita ng Lord yung puso mo, nagmimithi sa Kanya, nagnanais na maranasan siya, dadalaw siya. And look, to me please and believe this statement. Wala siyang pipiliing oras. Either madaling araw, tanghali, hapon, umaga. Basta nakita niya ang puso mo, naghahangad sa Kanya, kakatagpuin Kanya. At hindi lang po yan. Wala siyang pinipiling edad. Ano mang edad mo, kahit bata ka, kahit senior citizen ka, o youth ka, o adult ka, dadalawin ka niya. At hindi lang yan. Wala siyang pinipiling kulay. Maputi ka, maitim ka, kayo manggi ka. Basta ang puso mo naghahanap sa Kanya, dadalawin Kanya. At hindi lang yan, wala siyang pinipiling edukasyon. Hindi haarang yung pinag-aralan kung magaling kang mag-English, hindi ka magaling mag-English. At hindi lang yan, wala siyang pinipiling kasuotan. Kung mahal yung suot mo, ordinary, ano yung ayos mo. At hindi lang yan, wala siyang pinipiling pabango. At hindi lang yan, wala siyang pinipiling sukat. Ang mahalaga sa Kanya, yung puso mo. Believe me, hindi pwedeng walang mangyari sa iyo pag si Jesus naranasan mo. At ang tanging susi upang maranasan mo siya, isa lang. Yung puso mo, bithiin siya ng gusto. Pangako niya yun Sabi niya si Jeremiah 29:13, if you will seek me, you will find me, if you will search me with all your heart. What a great promise. Amen. Amen. Matatagpuan daw po natin siya kung siya po'y ating mimithiin, hahangarin ng buong puso. Amen. Meron pong isang monk, siya po si Brother Lawrence. Nabuhay po siya ng 17th century. Isa po siya roon sa naglilinis po na ng malaking kaldero na kung saan ay ginagamit para pakainin po yung mga member ng royalty. Dahil siya po yung nagtatrabaho po sa palasyo ng hari. Nadiscovery po ni Brother Lawrence yung sinasabi ko. At doon po lumabas po yung famous book for the past 300 years na ang pamagat po'y practicing the presence of God. Alam niyo yung kaldero pong hinugasan niya, yung kawa, sobrang laki. Pwedeng pumasok yung tao. Dahil sa dami ng pinapakain doon sa palasyo. At maingay po tunog noon. Dahil kinakaskas po yun. At hindi lang naman po siya ang tao roon sa kitchen. Marami rin po. Nakasama siya. But Brother Lawrence enjoy what I'm talking about. At ito po yung kanya pong sinabi nung siya po'y tanungin ng maraming kasama niya. Isa po siyang monk. Kumbaga pa sa panahon po natin ngayon yung religious na tao na gustong maging priest. Ito po ang sagot ni Brother Lawrence. Sabi niya, when I discover na po pwede pala na isipin si Jesus araw at gabi, kahit nagtatrabaho ako, kahit maingay ang tunog ng kaldero, at maraming tao sa tabi ko, ginawa ko yun. Pag yung mind ko ay nagwa-wonder, binabalik ko kay Jesus. Hanggang dumating ako sa punto na yung mind ko, kontrolado ko na. At natuto akong i-tune in kay Jesus yung mind ko at ang heart ko. And when that happened, I began to experience Jesus again and again. Yung pong sinasabi niya, naranasan ko po ng early years ko again and again. Nung kami po nakatira po sa isang mini bungalow, si Erming Garcia, isa lang po kwarto noon. Tabi-tabi po kaming 5 roon. Ako, si Nanay Ellen, si Rapi, si Junjun. Maliliit pa po yung aming mga anak. Hindi po problema sa akin kung 5 kami roon. At paano ako magpipray. Tabi-tabi kaming 5 .
So, ang ginagawa ko po ay bumababa lang naman ng kama at lumuluhod sa ibaba. Kasi maliit na room lang naman. At dinidesire ang Lord. At pag lumabas na po ang aking pamilya, ako na lang po na ibang mag-isa, grabe gala ko, sinasara ko pinto. At ang time po yan, si Rapi yung panganay, lagi po siya naghahanap po ng gatas at ako yung nagtitimpla. So kumakatok siya. So kumakatok po siya, nung time po yan, nasa mataas po akong communion sa Lord. Grabe po yung presence po ng Holy Spirit. It's all over me. So hindi ko po pinapansin yung para sa akin distraction. Sinisipan niya na yung pinto. Kinakalampag niya na. Pero undisturbed pa rin po ako. Dahil yung mind ko nakatuon sa Lord. At doon ko po na-discover yung sinasabi na Lord in John 14:27. Sabi niya, sa mundong ito, meron kayong kaguluhan. Sa akin, meron kayong kapayapaan. Amen. Hindi lang po pala pwede na kahit magulo, paligid mo, magulong mundo. Nagmamadali ang mga tao sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan, sa Korea, sa Thailand, sa Vietnam, sa buong mundo. Tatrabaho, kakain, magsha-shopping, pupunta ng ospital, bibili ng gamot. So gagawin po yung pang-araw-araw na tungkulin sa buhay. Hindi po pala harang yun. Na kahit may problema sa paligid mo, sometimes yung family mo ay may mga sitwasyong inaharap, sila mismo ay nag-aaway, at nandoon ka in between. Hindi pala problema yun para yung peace mo mawala. Dahil ang peace mo, hindi naman siya thing . Hindi naman siya event. Hindi naman siya isang belief. Siya ay persona. Si Jesus. Kaya ganyan kahalaga na buong mundo ay pumunta kay Jesus. Ganyan kaganda na ang body of Christ sa buong mundo sa pangunguna ng Living Like Jesus Church sa Pilipinas ay maging kagaya ni Jesus. Kasi kung naghahanap ang sino man ng buhay, sino magbibigay sa iyo? Religion cannot give you any life. Movement coalition, fellowship, cannot give you any life. Doctrine, may mga grace teaching sa Singapore, sa ibang bansa, sa ibang lugar, it cannot give you any life. Life is not a thing, it is not a teaching, it is not an event, it is neither a belief. Life is a living person. His name is Jesus. At yun po yung naintindihan ni King David. Ang sabi niya, the Lord is my light and my salvation. And let me connect that life to light. John 1:4. Ang sabi ron, in Christ was life. In Him was life. In Christ was life. And His life is the light of men. Kaya pag ang buhay ni Jesus ay sumasa iyo, ang ilaw niya sumasa iyo. Ang buhay mo maliwanag. At yung buhay niya yung ilaw mo. Sa panahon ngayon, madilim ang mundo, anong kailangan natin? Ilaw. Kaya kung wala kang ilaw mula sa buhay ni Jesus na nasa sayo, apektado ka lang dilim ng mundo. At ano po, ang daladala ng dilim ng mundo? Sakit. Yung takot doon sa COVID-19, sa monkeypox. Sipon, ubolag na trangkaso. Are you with me? Yan po yung dilim na daladala ng mundo mula sa diablo, kahirapan, kalaswaan, kahalayan, inggit, galit, puot, tampo, sama ng loob, hinanakit, bankruptcy, failure, disappointment, discouragement, at ang pinaka-worst sa lahat ay yung eternal punishment in hell. Are you with me? Yan po ang nararanasan ng buong mundo ngayon. At ang sabi po ng Isaiah 61:2, yung dilim daw po nakabalot sa buong mundo ay masyadong makapal. Na almost yung mga tao po ay tinakluban nito. Amen? At kahit marami kang pera, maganda sa sakyan mo, mataas pinag-aaralan mo, sikat at tanyag ka, pag walang ilaw, hindi mo mai-enjoy yan. Amen? Kahit maganda ang bahay mo, pag walang ilaw, hindi mo mai-enjoy yan. Maganda kasuotan mo, sapatos mo, alahas mo, branded yung makeup mo, yung pulbo mo, yung lipstick mo. Amen? Pag walang ilaw, hindi mo magagamit yan. Are you with me? Pag kahit alam mo, isang lugar, sanay ka sa Singapore, sa buong Pilipinas, buong mundo, pag walang ilaw, hindi ka makakarting sa pupuntahan mo. Nahirapan sumakay ng bus ng taxi kahit may Grab. Amen. Ganyan kahalaga ang ilaw. At isang reason niya kung bakit sa loob ng 40 taong naghahari si King David, tagumpay siya sa lahat ng gyera. At yun ang kinukumpes niya. Because the Lord is my light, His life, and my salvation. Whom shall I fear?
Kaya pag si Kristo yung nasa sayo, siya yung ilaw ng buhay mo. Hallelujah! Glory to God! Kahit may dilum sa mundo, ay hindi ka natatakot. Amen? Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Kahit may banta ng COVID, ng monkeypox, at gorilla pox, at devil pox, antichrist pox, at lahat po ng pox, at lahat ng balita sa Fox News, amen? Ay nasa buong mundo, hindi ka matatakot. Alam niyo kung ano pong unang problema ng mundo ngayon? Fear. Dami niyang kinakatakutan. Baka magagera sa Taiwan, against China. O paano kung mag-spill out yung gera sa Ukraine, Russia, onto Europe, into Asia, to Middle East, at magkaroon ng nuclear bombing ang bawat bansa. Saan pupunta ang buong mundo? Yan po ang kalagayan ng buong mundo ngayon. Nabubuhay sa fear. Gutom. Amen? Tataas yung gasolina. Amen? Hindi naman tumataas sweldo, tumataas yung mga taxes, pero yung sweldo hindi tumataas. Amen? Tumataas bilihin, hindi naman tumataas yung sweldo. Are you with me? Puno po ng pirang buong mundo. At nakita ni King David at naintindihan ang solusyon laban sa fear. At siya po ang nagsasabi, by experience, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? At pag meron ka ng takot, believe me, puno ka na ng panghihina, panlalata. At yun ang simula ng mga sakit at karamdaman sa buhay mo. Yun ang simula ng depression. Yun ang simula ng discouragement. Yun ang simula ng dagdag na problema. Are you with me? In fact, napakarami pong namatay. Hindi namatay sa COVID, namatay sa takot nung napunta ng ospital. At report about COVID. Ganyan po kalala ang fear. It will paralyze your whole being. It will paralyze God, so He cannot help you. At magbibigay ka lang ng access kay Satan to move freely to rule your life. Kaya ang fear po ay isang salot. And King David boldly declared, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? Sa gitna po ng maraming battle na dinaanan niya, maraming army pumalibot sa kanila, iba't ibang mga bansa, ay binisig po sila at siya po ang hari ng time na yan ng Israel. Hindi po siya natatakot. At dinagdagan niya po ang declaration, not only the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear, but the Lord is the strength. Do you get that? The Lord is the strength of my life, of whom I shall be afraid. Kaya pag si Jesus yung light mo, siya yung salvation mo, siya yung strength mo, wala kang kakatakutan sa mundong to. Kasi anong halaga? Laki-laki ng sweldo mo, ganda-ganda ng trabaho mo, ganda-ganda ng bahay mo, ganda-ganda ng pamilya mo. Ano pong senso nung halaga kung puno ka naman ng takot? Hello? Taas-taas ng pinag-aralan mo. Tapos weak yung spirit mo. Apektado yung katawan mo. Apektado isip mo. Anong halaga nun? Wala. Kaya nga nagtatrabaho ang marami. Hindi lang kayo buong mundo. Nag-aaral, nag-abroad. Dahil gusto nila lang mapayapang buhay. So paano papayapa ang buhay mo kung puno ka ng takot? Malata ka. Hello? Lagi ka na lang namumroblema na para bang walang solusyon. Alam nyo, bali wala po ang problema personal, pang pamilya, individual, pang kalahatan pag nakikristo ka. Sapagkat hindi pa po dumadating ang problema, yung solusyon, kasama mo na. Amen? Yung iba na problema sa wisdom. Hindi mo kailangan problema about wisdom. Sapagkat ang sabi ng 1 Corinthians 1:30, pag si Kristo ay pumasok sa puso mo, siya na naging Panginoon ng buhay mo. Hallelujah! Siya ang magiging justification mo. Sabihin na pawalang sala ka sa lahat ng kasalanan mo. Siya yung naging sanctification mo na banal ka. Amen? Na hindi mo kayang gawin kung ikaw lang ang gagawa. Siya yung naging redemption mo, katubusan mo, dahil hindi ka pwedeng tubusin ng reliyon, ng talino mo, pinag-aralan ka kaya sa apoy ng impyerno, ng pare, ministro, pastor, papa, kardinal, obispo. Naintindihan niyo po ako. Naunawaan niyo po ako. At siya yung naging wisdom. Hello. Kaya pag nakay Kristo ka, ikaw ang pinakamatalinong tao. I-exercise mo lang yung wisdom mo, alinsunod sa salita ng Diyos, kaya dapat nagbabasa kayo nito.
At ganyan kaganda kasi alam ko nagtatrabaho kayo minsan, limitado oras nyo. Eh di buti na lang meron pong oras ng himala at GCI Shield sa Facebook at YouTube. Kahit nasa sasakyan ka, kumakain ka, lalo na pag uwi mo, nagugas ka ng plato, nag-aayos ka ng sarili mo bago ka matulog. So, pwede mo siyang buksan. Naalala ko nga yung mga kapatiran sa Hong Kong, nung una akong dumating doon, naka-walkman yung mga yon, kahit nagluluto, naglalaban, namamalansya, namamalengke. Nakatune sa turo ko. Nag-aapo yung mga yon. Amen? Nakikita ng mga amo nila, nagliliwanag mga mukha. Sabi ng mga amo nila, what happened to you? Why your face is shining? Umiiyak po sila. At sumasagot na, Ma'am, I experience Jesus. I am full of the glory of God. At yun po yung opportunity to share the Lord to them. Amen? Sa pinapanood mo dyan, CNN, hello. Ano pa mga programa sa Pilipinas, mga bali-balita na yan na lalong nagdadala ng takot sa iyo, kaguluhan sa puso at isip. Ito po pinakamagandang balita. Walang bayad. Hindi ka mag-aantay ng alas 6 bago mo mapanood. Pwede mong ilagay sa cellphone mo. Are you with me? Hello. At wala kang babayarang kuryente rito, hindi kagaya sa television. Hindi mo kailangan ng remote. Hello. Kaya yung karunungan, persona yan. Exercise mo yan pag kay Jesus ka nang ayon sa kanyang salita. Kaya kung basa ka ng basa, hindi ka maluloko ng diablo ng mga scammer at mga mandaraya doon sa Facebook. Yung nagpapadala ng mga text doon sa cellphone na pagkat nag-member ka sa casino, 10,000 lang naman yung membership mananalo ka ng milyon-milyon. At hindi po ito kagaya po ng political science book about law, medicine, world history, and diplomatic relationship. Yun po kasi mga aklat na yan, temporal visa niya, walang power yan para baguhin ka, pagalingin ka, ngayos pamilya mo, itama buhay mo. Isang salita lang po ni Jesus ng Diyos ay may sobrang power para baguhin ka habang panahon. At lahat ng sakit at karamdaman mo, kung meron ka man ngayon, ay pagalingin lahat. Amen. Isang salita ni Jesus, hallelujah, si Lazaro po'y babangon. Ang sabi ko, isang salita ni Jesus, si Lazaro pong patay ay babangon. Si Bartimeo, yung bulag ay makakakita. Yung mga demon possessed ay lalaya. At yung batang inaalila ng masamang espiritu ay nakaroon po ng total freedom. At si Mary Magdalene, na professional prostitute, ay magiging flaming apostolic revivalist. Amen. Are you with me? Isang salita lang ni Jesus, yung bagyo ay pwedeng tumigil, pwedeng mawala sa isang kisap mata. Are you with me? At yung inyong pamilya, kung may pamilya kayong bakla, ay pwedeng maging lalaki ng ganong kadali. Kung siya ay tomboy, magiging babae. Kung siya pa ay naninigali, umiinom ng alak, ay lalaya. Ay kung inuubos nila yung padala niyong pera doon sa bisyo, ay mababago lahat yan. At yung utang ng utang, labaon sa utang, ay yung bayad ng bayad ay mababago. At lahat ng problema ninyo, pati ng pamilya nyo at ng buong Pilipinas at buong mundo ay matatapos. Praise God. Isang salita ni Jesus ay makapangyarihan. Amen. Hindi siya kagaya ng butong itatanim na magbabakasakali ka, baka mamunga. No. Ang salita ni Jesus kagaya po ng seed, pag tinanim mo, tsaka mamumunga. Yung po ang sabi ng Isaiah 55:11, His word will not return unto Him void, but it will accomplish, I love that, but it will accomplish the very reason why He sent it. Kaya yung mga salitang binibitiwan ko sa inyo ngayon ay mamumunga lang sa gana at hindi babalik sa Kanya malibang mamunga sa inyong mga puso't buhay. Kasama po ng milyon-milyong mga tao na nanonood ngayon sa ating pong live streaming sa Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Amen? Are you with me? Hello?
Ang salita ni Jesus, ang tinapay at isda ay dadami. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ko sa mga tao, lalo na sa mga Pilipino at buong mundo, dahil man ako marating, magbasa kayo ng Bible. Amen. Walang bayad dyan. Kung ayaw mo, itigil mo. Amen. Huwag kang matakot na alamin ang katotohanan. Wala ka naman binayad eh. Anong kinakatakot mo? Walang membership ito. Walang registration form kang pipirmahan. Just read it. Huwag kang matakot manood ng Facebook page ni Tate Apostol ng Jesus Eye Shield. Walang mawawala sa'yo kasi walang bayad yan. Siguradong may mangyayari sa'yo. Kaysa comics, binabasa mo, Reader's Digest, dyaryo, balita. May tao po ba akong kausap dito? Kaysa maging fans ka dyan ng mga reporter, ng mga senador, congressman, at sino pa mga beauty queen, bakit hindi ka maging fans ni Jesus? Kaya yung mga drug addict, dapat Jesus addict lahat yan eh. Amen. Yung mga religious fanatic, dapat Jesus fanatic yan. Kaya yung mga nagsusugal, tumataya sa karera ng kabayo, sa isabong, sa loto, natatalo. Ba't di mo itaya yung kalala mo at kinabukasan pati pamilya mo kay Kristo? Siguradong panalo ka. Hello. Amen. Amen. Bisa meron po nagpa-cancel sa akin, ang sabi nila, ako yung bata magmula ng lumaki, puno ako ng lungkot, weakness, sama na loob tampo. Nagpa-psychiatrist na ako, nagpa-doktor na ako, dinala ako ng nanay ko, tatay sa albularyo, espiritista. Pero wala naman nangyari. Ikaw, lingkod ng Diyos, meron ka bang maitutulong sa akin? Sabi ko, hindi lang ako may maitutulong sa'yo, sigurado ang itutulong ko sa'yo. Ano dapat kong gawin? Kako, yung mga weakness mo, bigay mo kay Jesus lahat yan. Isamahan ng loob, tampuhin na nakit, habag sa sarili, lungkot, galit, problema, bigay mo lahat sa kanya. Hindi tapos problema mo. At siya po yung nagtanong, ano yung assurance na ako'y tutulungan niya? Ano assurance? Na matay siya sa cross para iligtas ka. Buhay niya, binayad niya para iligtas ka. Problema lang yung sinasabi mo. Are you with me? Yung buhay niya, binayad niya para sa'yo. May kausap po ba ako dito? Tinis niya yung 39 na sugat sa likod. Tinis po niya yung koronang tinik na pumasok sa ulo niya. Yung dugoy tumagas hanggang ibaba ng lupa. Tapos sasabihin mo sa akin, anong assurance kung tutulungan ka niya? Namatay siya para sa'yo. Iniwan niya langit dahil sa'yo. Namatay siya para sa pamilya mo, sa ating lahat, sa buong mundo. Ano pang assurance ang kailangan mo? Are you with me? Hindi ka pa nagkakaproblema, yung pagmamahal ng Diyos, pinakita na sa'yo. Paano yun? Dinipay ng cross. Are you with me? Kaya kahit si Apostol Pablo, matalino, Roman citizen, born Jew, scholar, nasa kanya ang lahat. Wala siya ibang pinagmalaki kundi ang cross. Yan sabi niya sa Galatians 6:14, I glory in the cross of Jesus Christ. Amen. Why? Kasi alam ni Paul na lahat ng credential na meron siya ay walang kakayahan upang iligtas siya. Walang kakayahan para baguhin buhay niya. Walang kakayahan upang pagalingin yung mga nararamdaman niya. Walang kakayahan upang iayos yung isip niya. Ang tanging may kakayahan ay si Kristong namatay sa krus ng Kalbaryo. Inilibing at pagkalipas ng 3 araw. Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Dahil nabuhay mula sa mga patay. Kaya wala po siyang ginawa bilang apostle kundi mag-travel sa buong mundo and preach Jesus day and night, night and day. Amen. Kahit saan siya makarating, nire-reveal niya si Kristo, isla man po yan, barko man po yan. Disyerto man yan, wilderness man yan, templo man yan, sinagoga man yan, bahay man yan. The known world was traveled by this great apostle Paul and preached Christ everywhere. Kaya ang sabi niya, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. Romans 1:15-17. This is the power of God unto salvation. Amen. Kaya nakakalungkot po, ang dami pong preacher sa Singapore, pinipreach niya po yung grace theology, not the gospel. Are you with me? Theology, not the gospel. Wala pong power ang theology.
Ang power ng Diyos to save you, your family, our country, and the world is in the gospel of Jesus Christ. Ano po ba ang ibig sabihin ng gospel? God's only Son provides eternal life. Ano pong involved sa gospel? Ito pong involved, purihin ng Panginoon, si Jesus pong Diyos ay nagkatawang tao. Are you with me? Nagpunta ng krus ng Kalbaryo, binayaran ng kasalanan ng buong mundo, nagbata, nagdusa pagkalipas na 3 araw, inubuhay mula sa mga patay. Umakyat doon sa kalangitan, bumalik sa kanyang trono, at ngayon ay pabalik anumang araw at anumang oras at tinatawag natin the any moment rapture of the church. That is the gospel. At ito raw pong gospel na pinapangaral ni Apostle Paul at ni Tate Apostol Renato Carrillo ang naghahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Because it's about Jesus. Not the word grace, it's about Jesus. God the Son who become the Son of God. Are you with me? The gospel. Si Kristong Diyos na nagkatawang tao. Upang iligtas ang napunta sa iglesia ng tao. Amen? Nakakalungkot, napakarami po napunta sa iglesia ng tao. Dapat napunta ito sa totoong iglesia ni Kristo. At ang totoong iglesia ni Kristo, hindi po reliyon. Sila po yung mga lalaki at babae hinugasan ng dugo ng Panginoon. Sila po yung mga lalaki at babaeng pinanahanan ng Panginoon na kung saan si Kristo ay naging Panginoon. At sila po yung mga lalaki at babae na nabago ang buhay. Amen. Dati umiinom ngayon, hindi na. Dati naninigarilyo ngayon, hindi na. Dati nagmamadyo ngayon, hindi na. Dati noon, nagmumura ngayon, nagpipraise the Lord na. Amen. Dati noon, puno ng samanal, ngayon puno ng pagpapatawad. Dati noon, puno ng hinanakit, ngayon ay puno po ng kabutihan. Dati noon, marites siya. Ngayon, misyonarya na siya. Amen. Are you with me? Dati nung malungkutin siya ngayon, lagi siyang masaya. Alala ka, ako po nagpunta po ng Norway, nakasama ko po si Lola Berit, 100 plus po yung edad. Bulag yung isang mata, malabo isang mata, pero nagigitara. Sabay kami ng train sa Norway, sa Europe. At kumanta po kami doon habang bumibiyahe po yung train. At ako po ay nakahawak po sa bakal. At kumakanta kami, yung pong mga Norwegian, mga European, kasama namin sa train na nakatingin. Kasi meron kaming kantang talaga po nagpaligaya sa kanilang lahat. Ano po yun? Ito po yung kanta namin. Jesus make me glad, Jesus makes me glad. I will rejoice because Jesus makes me glad. Jesus makes me glad, Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Amen. At sabi ni Lola Berit, ako'y wala pa kay Jesus, miserable buhay ko. Nakapag-asawa ko, 23 years old ako. Grabe yung failure ng marriage ko. Yung asawa ko, walang ginawa kundi uminom ng alak. Manakit ng asawa. Hindi magbigay ng pera. Wala siyang dinulot sa akin kundi sama ng loob. For more than 50 years, nagsama kami, grabe yung dinanas kong hirap. Impyerno sa lupa. Sabi niya, I always cry every day. I'm so bitter. I live in self-pity. I'm a very pitiful woman. I want to die because there is no hope for me. I was only relieving my pains with this deep pain, sabi niya. And I met the Lord. It changed my life. Are you with me? And when my husband died, yung sabi niya, the lost joy that was deprived in my life, Jesus restored. Mabot nga siyang 100 plus At puno po siya ng joy. Amen. Kano kami paalis na po ng Norway, patungo na po ng Rome, Italy. I hugged Nanay Lola Berit. And he said to me, Apostle, don't forget the song. When Jesus make you glad, the devil cannot make you sad. Are you with me?
Kaya dapat pag nasa Lord ka, ikaw yung pinakamasayang tao. Teka, Tatay Apostol, bakit maraming pastor, kapatiran sa iba't ibang fellowship, nasa Lord na malulungkot pa? Sila may gusto nun. But I decided na laging masaya sa Lord. Kaya ni Apostle Paul, siya po yung nakakulong. Anong sabi niya? Rejoice in the Lord always. Again, I say rejoice. And yet, nasa kulungan po siya. Alam niyo po yung pong Book of Philippians, yan po isang epistle na sinulat niya habang siya po yung nakakulong. Usually, pag nakakulong isang tao, city jail, maximum security prison, minimum security prison, malulungkot po lahat yan, mga may sakit na hospital. Pero si Paul hindi ganun. At sumasaya lang po yung nakakulong pag merong dumadalaw na pamilya. Pag walang dalaw, lalo silang nadidepress. Hello. Pero si Apostle Paul hindi po ganun. Dapat, siya po yung paligayahin kasi siya yung nakakulong. Pero siya po yung nagpapaligaya ng mga nasa labas na malungkot. Ano po ang sikreto niya? Ito yung kanta namin ni Lola Berit. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. The devil cannot make me sad. Jesus make me glad. Everybody sing. Jesus make me glad. The devil cannot make me sad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. I will rejoice for Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. Jesus makes me glad. The devil cannot make me sad. Palakpakan natin ang Diyos. Amen? Amen? Ako po yung napunta po na si Cyprus. Nadalo ko po yung pinagkulungan kay Paul, isa sa pinagkulungan sa kanya. Dagat po yung tabi noon, bundok. Malalim po yun. Pag napunta yung prisoner doon, mamamatay kasi walang ilaw, walang dalaw. Hinuhulog lang po yung pagkain doon. At yung pagkain po, hindi mo pwedeng kainin talaga kasi hindi talaga pagkain matatawag. But Apostle Paul survived. Why? Ay, siya po may sabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya tayo, mga anak ng Diyos, dapat di tayo nagkukumpes ng mali. Ang ino-confess natin, yung ability ni Jesus sa atin. Yung strength ni Jesus sa atin. Yung power niya, yung anointing niya, yung ginagawa niya, yung unlimited provision niya. Hindi yung limitation mo. Kasi wala ka ng limitasyon nung napunta ka kay Kristo. Tanggal na lahat yan. Are you with me? Does this make sense to you? Kaya po niyang gawin ang lahat ng bagay. Hello? Kita niyo, siya lang po yung matatag doon sa bagyo sa barko. 14 na araw po silang hinampas po ng malakas na bagyo. Yung barko po nila parang naging palito ng posporo sa dagat. Lahat po ay tormented sa takot. Lahat po ay weak, walang makain. Lahat ng kargamento tinapon sa dagat. Yung dalala nila, yung suot nila. Sino po yung tanging malakas? Buhay, hindi natitinag. Si Apostol Pablo. Kasi alam niya, kasama niya ay nagpapatigil ng bagyo. Amen. Alam niya, hindi siya mamamatay sa bagyo dahil marami pang pinangako si Jesus sa kanyang hindi pa nagaganap. Hello. Kaya ganyan kaganda pag yung pangako ng Diyos, hawak nyo, alam nyo. Para pag may nangyaring pangit, hindi po kayo nagdidwell doon sa pangit kasi nag-i-stop po. Kasi dadaan lang yan. Ang ginagawa kasi na marami, pinapayagang mag-stop over yung problema eh. Paano na nyo ginagawa yun? Ayun, lagi siyang binubulay-bulay. Kinukompes nyo, negative, mali. Kaya yung problema dapat dadaan lang, nag-i-stop over. At isang araw, residence na siya. Eh kung hawak mo pangako ng Lord, alam mo, dadaan lang yan. At alam mo, hindi pa yan ang wakas ng buhay mo, pamilya mo, at kinabukasan mo, at kalusugan mo, ano man ang nangyari sa iyo. Kasi meron pang pangako ang Diyos na sinabi sa iyo, hindi pa nagaganap sa buhay mo. Hallelujah. Amen. One day I was sitting, the Lord said, Son, my presence, my promises, and my great faithfulness
is your salvation, safety, security, satisfaction, light, protection, health, wealth, honor, glory, peace, joy, victory, and hallelujah, and eternal victory. Amen. Totoo po yun. Yung presensya niya sa atin, yung pangako niya, yung dakila niyang katapatan, yan ang protection mo habang panahon. Ang pangako ng Diyos sa gitna ng panahon ng dilim, yan yung ilaw mo. Kaya gusto natin yung kantang The Promise, kasi meron po dong words na sinasabing, my promises will be your light in the midst of darkness. Amen. Amen. Hindi ba pag brownout, ano hinahanap nating kandila? Para saan? Para magbigay ng ilaw. Kaya ang pangako ng Diyos ang kandila mo sa gitna ng dilim. Siya ang ilaw mo. Kaya dapat hindi ka lang nagbabasa ng Bible. Hindi ka lang nagbubulay-bulay. Dapat minimemorize mo yung pangako niya. At pag nagpipray ka, yun yung pinapaabot mo sa God the Father. Nire-remind mo ang Diyos ng pangako niya. Isaiah 43 verse 26. Amen. Amen. Nire-remind mo ang Diyos. Ako, ganyan ako mag-pray eh. Sabi ko, Father God, sabi mo to eh. Pinapaalala ko sa Kanya. Hindi naman niya nakalimutan eh. Kaya lang gusto niyang ipakita niyo sa Kanya na yung pangako niya hindi niyo nakakalimutan. Alam ninyo. Amen. Amen. Yun ang purpose ng pagbabasa ng Bible eh. Iniintindi yung sinasabi ng Diyos. Yung mga pangako niya, binubulay-bulay, inuunawa. Alam niyo, magkaroon ka ng understanding wisdom yan. Kaya sabi ng Proverbs, gain understanding, gain knowledge. Kasi wisdom po yan. Amen. Kaya dapat yung ating mga pananampalataya, alam natin, kaya natin ipaglaban, idepensa. Pag nagtanong mga pamilya natin, kung saan na tayo nakarating, bakit ito yung ating ginagawa, ini-explain natin ang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Hindi ka lang taga-atin dyan, taga-upo, taga-tayo, taga-palakpak. Amen. Amen. Extension ka ng pagliligtas ni Jesus. Kasi marami pong taga-ibang fellowship eh. Aatin lang siya pag may problema. Wala na siyang problema, hindi mo na makita. Maaga pa umaatin niya, wala pa yung pastora kasi may sakit yan. Pag malusog na yan, pinapala up, hindi sumasagot. Pag maraming suliranin yan, hindi pinapatulog yung pastora. Tawag ng tawag, text ng text, message ng message. Nung nasolusyon na yung problema, wala yung text ng pastora, nakashut yung phone. Tapos nung nagpupumilit yung pastora, nakablock na siya. Anong tawag doon? Wrong. Pangit na bagay. May problema tayo, wala. Dapat committed tayo sa Diyos. Amen. Para mag-asawa yan, taas po rito yung kamay ng merong isang asawa habang panahon. Ayan. Hindi ba sa mag-asawa, may problema o wala mag-asawa, committed kayo sa bawat isa? Hindi kayo committed sa bawat isa kasi wala kayong problema, no. Committed kayo sa bawat isa kasi nagmamahalang kayo. Amen. Bakit nag-divorce po yung marami? Hindi sila committed sa bawat isa. Kasi pag committed ka, kung may problema ang mag-asawa, inaayos lang naman yan eh. Ang hiwalay, hindi solusyon yan. At ang solusyon, hindi hiwalay. Ano ba problema? Ayusin lang natin. Halimbawa, ang problema yan, asawa mong lalaki, laging nakasimangot, di umiti ka. Kung ang problema yan, asawang babae, laging namang nakasimangot, di umiti ka. Ayusin lang problema. Amen? Ayaw magpatawad ng asawang babae, di ikaw magpatawad. Ayaw magpatawad ng asawang lalaki, ikaw magpatawad. Ganun lang ang simple yan. Kailangan mo lang common sense. Amen? Hindi kanya binabati, ikaw bumati. Ano ba problema? Ganun lang yun eh. Ayaw niya magluto, hindi magutom siya, magluto ka, kumain ka. Ay nako. Hindi mo kailangan maging bishop at maging monsignor at maging papa. Ang kailangan mo, common sense. Ayaw niya maglinis ng bahay, yung bahay niya magiging bahay ng daga, tumayo ka niya, maglinis ka.
Anyway, parehas naman kayong gumagamit ng bahay. Hindi solusyon yung hiwalay. Ano ba problema? Ayaw niya magbigay ng pera, malalaking ka, i-conviction ng Lord. Ako naiinig pa sa sagot sa answers prayer mo, pag tulog na yung asawa mo, magpapahingi mo yung pitakan niya. Bawasan mo. Siguro hindi naman niya binilang yan. Amen? At pag tinanong ka niya, kinuha mo ba yung pera ko? Ay, hindi. Nagapang ko lang eh. Kasi naglilinis ako eh. Kasi nakakalat. Kaya, tama-tama, magbabayad tayong ilaw tubig. Hindi ka naman nagbibigay. Binayad ko na. Amen? Walang budget. Kaya kumuha na rin ako. Kasi ikaw naman kakain eh. Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin kasi ako bumili, ikaw kakain, ako pa nagluto. Di ba ang buti kong asawa? Tingnan natin pag di nagbago yan. Ilan natutuhan ko sa Lord? Walang problemang walang solusyon. Lahat ng problema may solusyon. Hindi pa nagaganap ang problema, solusyon na una na. Tingnan yung statement ni King David. Tingnan yung statement niya. I want you to hear this. Ano ang sabi niya sa Psalm 27? So I love what King David have said and declared. Psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom I shall be afraid. So yan. Dinideclare na po niya na siya po'y victorious, immovable, undefeated, unshakable. At pinicture niya po ang katotohanan. Nababanggitin ko po sa inyo. Ito po ang sabi niya. Na kahit ito po ang harapin niya, hindi po siya natatakot. When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies imposed, they stumbled and fell. Kita niyo yung deklarasyon niya. Tinutukoy niya po rito yung mga mighty army ng kaaway nilang bansa. Mga Goliath na mas malaki sa kanya. Hindi lang isa kasi 5 po yung Goliath, 5 magkakapatid yan eh. Yung po mga prince ng Philistine. Hello, yung kanilang number 1, hindi po siya natatakot. Verse 3, though an army may encamp against me. Personal po yan ha. Hindi niya sinasabi against us, sabi niya me. Ibig sabihin, mag-isa po siya hinaharap yung digmaan. Are you with me? Against me. My heart shall not fear. Hallelujah. What a bold declaration. Kahit palibutan ako ng maraming sundalo, ang puso ko hindi matatakot. Amen. Though war may rise against me, in this I will be confident. Bakit hindi po siya natatakot kahit palibutan po siya ng maraming sundalo? Alam niyang si Jesus na sumasa kanya ay higit na makapangyarihan sa bilyong army sa ibabaw ng lupa. Meron po siya understanding kung paano po nilupig ng Diyos niya ang Egypt, ang mighty Pharaoh. May understanding po siya kung paano hinati ng Diyos ang Red Sea. Kung paano binabaan ng 10 judgment ang Egypt at paano nag-supply ang Diyos ng provision sa wilderness. Hello. Kaya maganda kung tayo pa may mga anak, pinapalaki natin sa Word of God. Huwag yung puro mall. Hello. Okay mag-mall, pero mas okay na sila po'y lumaki sa Word of God habang nagmo-mall. Para hindi sila magsayang ng pera. Pag sila po'y lumaki na at nagpamilya, wala na sila sa tabi nyo. Kailangan marunong silang magtayo ng sarili nilang buhay. Talakay sila sa salita ng Diyos. Kung sila ibibili nyo ng cellphone, siguruhin nyo ang laman ng cellphone. Hindi mga friends sa Facebook na marami po hindi naman nakakatulong sa kanila, kundi Word of God. At ituro nyo po yung page ni Tate Apostol at ng Jesus Eye Shield. Amen? At lagi yung sabihin sa lang, ito yung una mong papakinggan araw-araw. Makakatulong sa iyo ito. Turuan nyo silang manalangin. Bilhin nyo silang Bible. Alam nyo, lahat po ng anak namin ng maliliit pa, binibili kong Bible po yan. Maliliit pa yan. Ngayon, mga apo namin, 8, binibili ko silang Bible. Pag sila po may isip na, binibigay ko po sa kanila yun. At sinasabi ko kung saan ko biniling bansa ito, bayan. Kung gaano ito kamahal. At sinasabi ko, baliwala ang pera, ang mahalaga. Yung salita ng Diyos, maintindihan nila. At pag sila yung malaki na, naalala po nila yung Bible.
na binili ko nung bata pa sila. Yan ang sabi ng Proverbs 22 verse 6. Teach a child the way they should go. For when they are old, they will depart from it. Amen. Naalala ko nga po yung isa po nating kongregasyon sa Hong Kong. Nung siya po yung nakakilala, sir, grabe po yung pagka-addict kay Jesus. Noong mga time po ngayon, wala pa pong Facebook. Ang ginagamit natin nun, mga tape. Nakuha niyo po ako, mga tape. Naka-record po yung lahat ng turo ko. Nung wala pa po siya sa atin, nung siya po yung umuwi, kasi malaki sweldo niya eh. Multimillionaire yung amo niya. Kaya marami po siyang privilege. Pag siya po yung umuwi, siya po yung taga Isabela. Kahon-kahon po yung dala niya. Ang laman ng chocolate, alak, sigarilyo, mga pasalubong. So, taon-tawa po yung mga kamag-anak niya. Alam mo, yung pamilya po niya, laging busog pag umuwi po siya. Kasi marami siyang pera eh. Kahon-kahon po yung dala niyang pasalubong. Na nakakilala po siya sa loob. Nung tayo po yung nagpunta ng Hong Kong, naging committed po siya. Taon-taon umuwi po siya. Kahon-kahon pa rin po yung bagahe na dala niya pag uuwi po siya. Ang pagkakaiba ngayon, wala nang alak doon. Wala nang sigarilyo. Alam niyo kung ano nando doon? Karton-karton pong tape ni Tate Apostol. Karton-karton na librong sinulat ko. Amen. So, na-persecute po siya ng mga kamag-anak niya. Kasi mahanap ng alak sigarilyo. Nung binuksan po yung kahon, yung mga preaching tape, yung bumula, ano to sabi nila? Walang tsokolate. Sabi niya, mas mahalaga sa tsokolate yan. Kaligtasan niyo yan. Amen. So, meron po siyang lola na 8 taong bulag. Sinaksak po pinasaksak niya po sa lola niya po yung preaching ko sa CD. Sinaksak. Pinakinggan, nilagay ng headphone. Araw-araw pong pinakinggan ng lola niya yun. 8 taong bulag. Yung lola niyang bulag, nakakita dahil sa salita ng Diyos. Ganyan po siya kakapangyarihan eh. Kaya ako, nanghihinayang ako, napakaraming Kristiyano, sabi ko, sinasayang ng mga ito yung pagtanggap kay Jesus. Hindi nagbabasa ng Bible. Tapos maraming pastor, kung ano-anong libro binabasa. Tapos nagtatanong siya kung bakit di lumalago kongregasyon. Kasi may kasalanan. Alam niyo na, ako'y naligtas 37 years ago. Binasa ko po ito. 8 oras, gabi-gabi, 3 buwan na pagbabasa na memorize ko siya. Alam niyo, ang dami kong Bible. Kahapon, nagpunta kami ni Pastora Berda sa bookstore. Ito, binili ko to. 2 binili ko. Ang dami kong Bible. Kasi kung nakabili ko rito ng gamit, bakit ko kakalimutan Bible? Kahit nasa Middle East ako, nasa Amerika, nasa Europe, humahanap ako ng bookstore. So, hindi ko siya nilalabas kasi bagong bili o pinakikita. I love the book. Excited kang bumili bagong sapatos, bagong makeup, bagong Americana, bagong pulbos, lipstick. Amen? Tapos binubuldoser mo yung mukha mo. Sinusunog mo yung buhok mo. Pinapaputok mo yung mga labi mo. Hindi, excited ka ron. Hindi, mas mag-excited ka rito. Sabi ni Pangyaw kahapon, you take this too. Actually, not only two, but there is no more beautiful Bible than these two. Kasi kung marami pa, ubusin ko eh. Pero pumunta kayo sa bahay namin, kumpleto ako ng Bible. Meron akong original translation. Kaya kong ipangaral sa Greek at Hebrew yun. Pero ayoko ng mga talino ng mundo. Ang ibig ko katotohanan ni Kristo. Now, pwede ko kayong tanungin, ilan Bible mo sa buhay? Ang dami po kasi ang Kristiyano, walang Bible. Pag tinanong mo siya, kumusta ka na, sister? Ako, Christian ako. Diyan ako umating kay pastor. Diyan ako umating kay pastora. Doon ako umating sa Singapore. Mga pre-tinker kami. Are you with me? Wala siyang Bible. Kamusta yung turo ni pastor, ni pastora?
O magaling Singapore, magaling American, magaling si Bishop, galing sa Pilipinas yun, nagtatrabaho rito yun. Tapos nagsosolicit yun. Amen. Lakas kumain yun. Hindi nag-aambagan nyo pag may anniversary, ang bag niya puro prayer. Kami nag-aambagan. At siya yung pinakamarami kinakain, nagpapabalot pa yun. Eh sabi ko, hindi nang tinatanong ko kung magaling siyang mangaral. Do you have a Bible? Like, kung meron kang Bible, do you read your Bible? Yun po yung problema. Kaya sabihin mo sa katabi mo, si Kristo nakatira sa'yo, wala kang problema sa buhay. Ikaw ang problema ng dyablo araw-araw. Amen. Alam nyo, napakaraming tao sa buong mundo. Kung wala lang sila po yung naipanganak ngayon, they're searching for the true meaning of life. But honestly speaking, I'm here to tell you, whenever I go all over the world, there is no such thing as the meaning of life, beautiful life, real life, without Jesus Christ. Kung meron po magtatanong sa akin kung ano po yung pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko, hindi po yung ako po yung naging trilyonaryo. Hindi po yung ako po yung napakagandang lalaki. Hindi po yung ako po yung nakakain ng mga pagkain, kinakain po ng mga hari, mga sheikh, mga prince, mga princess. Hindi po yung privilege to enjoy things, material things. And even more, na hindi ko na po i-mention. The greatest thing that happened in my life is the time and the moment I met Jesus. At tapos po yung searching ko, I found the true meaning of life. Yun po ang totoong security, yung nasa Lord ka. Pero, hindi ka bibigyan niya ng security. Agony, oo. Lalo-lalo na ayaw mong gamitin. Tinitipid mo sarili mo. Pwede ka mag-aeroplano, mag-jeep ka. Tatravel ka lang mahaba. O pwede kang kumain ng masarap. Tunang press, gusto mo sa lata. Education, hindi ka niya bibigyan ng security. Sabagat, limited po ang kakayahan niya. Friends, connection, wala silang ipapromise sa security. Government, economy, company, job profession, they cannot assure you security. Proven na po yun eh. E nang dumating po yung COVID-19, eh sino pong bansa, kumpanya, namumuno ang nagbigay ng security sa tao? Wala. Kasi sila rin nakakailangan ng security. Kaya nga sila nagpapabakula at nagpapabooster. Do you get that? Kasi alam nilang hindi sapat kung ano meron sila. The only one who can give you complete security, absolute security, total security, is the Lord Jesus Christ. Dalangin ko na itanim ng Holy Spirit sa inyo ang sasabihin ko. Sa kanya ko po ito narinig eh. Sabi niya, I will never leave you. I will never forsake you. That is your eternal security. Tulog ka o gising siya nga magpunta. Alam mo ng panahon, si Kristo kasama mo. You must get that. Siya pong may pangako nun, hindi ako. Ine-ego ko lang yung kanyang promise. Malinaw ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. And believe me, Jesus is forever true to His promises. He's not a man that He should lie. What He say He do, what He promise He fulfill. Hello. Kaya dapat aware kayong nakatira siya sa inyo, kasama niyo siya. Kinakausap niyo. Kasi kung alam mo may kasama ka makapangyarihan sa lahat, wala ka ikakatakot. Security mo yun. Kaya po na aking mga apo, maliliit pa po yan sila Prince, doon kami nakatira sa isang kondominium sa City Tower. May kapitbahay po kami, may mga bata din na
nakasama po namin sa floor na yan, sa 8th floor. Maliliit pa po si Emmanuel nun, si Zion. Si Prince, baby pa, kinakarga ko pa. Araw, pumasok si Will sa room namin. Miyak. Sabi ko, ba't ka umiiyak, man of God? Naway ako nung bata doon sa kapitbahay natin. Sabi niya. Pero sabi ko, anong ginawa mo? Sabi ko, manda ka. Babalik ako. Tatawagin ko yung tatay ko, si tatay. Kasi wala sa revelation nating may lolo eh. Tatay meron. Lolo, wala. Wala akong revelation nun eh. Kaya wala rin kayo nun. Ano ako nangyari? Natakot yung bata. So, anong ibig kong sabihin? Secure siya pag meron siyang kasama na alam niyang poprotektahan siya. So, si tatay, limitado. Si Jesus nasa sa inyo. Walang limitasyon. Yan yung natutuhan ko sa Lord for the past 37 years. Kagaya ni Apostle Paul. Secure ako sa Lord. Ang maging apostol, hindi masarap. Hindi madaling buhay. Hindi magandang profesyon. Pero pag mahal mo ang Lord, you enjoy it. Lahat ng panganib nasa mga lingkod ng Diyos. Kagaya ni Paul, ang attack wala sa church, nasa kanya. Kasi alam ng mga Herods, pag namatay na si John, o namatay na si James, si Peter, si Paul, si John, ang church mangangalat. Kaya walang leader eh. But these apostles are secure. They are fearless because of the promise of Jesus. I will never leave you. I will not forsake you. Kaya sa lahat na naglilingkod sa Diyos, yun po yung gusto kong i-stress ng Holy Spirit sa lahat. Mabuting may mga nagpipray sa atin, may mga nag-aayuno. But that is not enough. You must know your God. You must understand what I'm talking about. Kasi tulog na yung mga nagpipray sa atin at kumakain na yung mga nag-aayuno, si Jesus, gising pa rin. At minsan, hindi mo sila laging kasama, pero ang Lord, kasama mo siya. Hindi siya kagaya ni Demas na iiwanan ka. Hindi siya kagaya ni Judas na ipagbibili ka. At hindi siya kagaya ni Peter na ididinay ka. Meron ka o wala ka, kay ano ka. Hindi ka niya papabayaan. Yun po yung uri ng pag-ibig na dapat ma-define sa church. Isa ako sa privilege na gaya nila po na naintindihan to. Yung lawak ng pag-ibig ng Lord, yung lalim, yung taas, yung laki. I'm privileged to know it. In fact, nung Miyerkules kami dumating, Webes, free time namin, so medyo bumabawi ng tulog. 2 oras akong dinalaw ng Lord. At yung love, yung dalaw na yun is about love. He loves me so much, you know. He loves you too. Kasi kung hindi niya ako mahal, hindi niya kayo mahal, yung 2 oras na yun. So precious yung time ni Jesus para bigyan ka ng panahon. Kaya kami pinag-usapang problema, mga babayaran. Are you with me? Makalukutan sa buhay. You simply love me. And I respond in love. Yan yung totoong relationship. Kasi pag yun yung naranasan mo, kahit may problema ka, you forget it. Believe me, you forget it. Kasi yung love ni Jesus, melting love yan eh. Hindi ba? Yung apoy sa kandila, yung kandila nilulusaw. Yan yung pag-ibig ng Lord. Apoy na pumupugnaw yan. Na pag naranasan mo, nalulusaw ka. Yung pride, nalulusaw yan. Yung weakness, yung fear, yung worry, disappointment, and everything that is about you, nadidissolve yan. At yung mga nakakaranas yan, yung laging sabik na si Jesus maranasan. Kasi pag naranasan mo siya, hindi ka papayag na minsan lang eh.
Kaya yung iba kinakanta, Lord, stay. Ikaw hindi mo kinakanta yun. Dinidesire mo yun. Do you get that? Sigaw ng buong katauhan mo yun. Lord, stay. Masarapan yung luto, kalimutan mo yung almusal mo. Amen? Ang tanging po pwede lang magpatigil sa inyo yan, yung tatayo ka na eh. Kailangan umalis ka sa room. Pero ang beauty, kahit umalis ka, nakasama mo pa rin yung nagmahal sa'yo. Kaya alam mong lumabas ka, may kasama ka. Ganito rin sa inyo, pag nagtrabaho kayo, nangaral kayo, nagturo kayo, ano ba yung ginawa ninyo? Do you get that? Siguro, 35 minutes bago mag-landing ang aeroplano sa Singapore, na sinakyan namin ng Wednesday. Sa upuan, I'm weeping because the Holy Spirit is all over me. I'm crying. Of course, hindi ako makasigaw ng malakas kasi magagambala yung mga pasahero. Pero yung iyak ko, yung luha sa mata ko, parang agos ng tubig sa ilog. Hindi na naman siya minsan nangyari. Biyaya kami Dubai. 9 hours straight flight. Yun din ang nangyayari. Kahit maliit lang yung kinalalagyan mo, wala nga yan doon sa comfort eh. Nasa puso. At minsan, pag marami kang katabi, kahit nasa business class ka, gising mga katabi mo, madidisturb ka, tsaka dating na dating yung flight attendant, tatanungin ko anong gusto mo. Sa CR, tuloy po yung visitation. Pumapasok ako ron, sasabihin ko lang, magugas akong kamay, pero dinadalaw ako ng Lord. What a promise. I will never leave you nor forsake you. Dalangin ko na hindi lang kayo, kundi lahat ng nakakarinig sa akin. Pero sa revelation to from heaven, na-enjoy niyo yung revelation. Kaya nga siya babalik eh, kasi sabik siya sa inyo. Ayaw niya maghari nang wala kayo. Ayaw niyang siya lang yung nasa trono niya at kaharian niya nang wala laman yung mga mansyon na ginawa niya para sa inyong lahat. Ayaw niya, ang kasama niya lang yun, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Moses, si Joseph, ang mga minor at major prophet, ang mga apostle. Gusto niya, kasama niya kayong lahat. Tayong lahat. Kaya nga siya babalik eh, kasi ayaw niyang nandito kayo at siya'y nasa taas. Are you with me? Kasi yung kaharian niya, para sa inyo lahat yun. Anong sabi niya sa inyo? Why worry about things, food, and many things in life? Don't you know? Everything I have is yours. Hallelujah. Si Jesus ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay. Hindi ko siya ipagpapalit sa trilyong euro sa kayamanan ng mundo. Si nanay, mahal ko. Pero hindi ko ipagpapalit si Jesus sa kanya. Mahalin natin ang ating mga asawa, mga anak, mga apo, kaibigan, kakilala lahat, pati ayaw sa atin. Pero higit nating mahalin si Jesus ng una sa lahat at higit sa lahat. Kasi makakasama ko lang, mga panahong bibiyahe ko, lalo na yung maliliit pa yung mga anak namin, picture lang ni nanay eh. Kasi ng mga early years ko, wala namang Facebook. Wala namang YouTube. Amen. Mga walang wifi nun. Kaya picture lang. At sa mga bansang pinupunta ko, minsan sa mga bukid, baryo, eh kahit may telepono ka nun, hindi ka naman makakontak. Pero kahit saka pumunta si Jesus kasama mo. The Lord is so amazing. Ako nga, ito na yung karanasan ko. Nagdidesire pa akong makilala po siya ng lubos. Kaya pag kinakanta ko yung I want to know you more, personal kong kinakanta sa room yun eh. Lord, I want to know you more. Madalang kong kantahin sa pulpit yun, I cry. Kasi yung kanta ko, desire ng heart ko. Kaya dami ng karanasan na yun. Kasi para sa akin, yung paspas na yun eh. Dapat, iba ngayon, bukas, iba na naman. Amen. Kaya hanggang gusto natin, si Jesus, hindi nagsasawa. Kasi mahal niya tayo. Hindi siya nagsasawang titigan tayo, kahit hindi tayo nakaligo, kahit bagong gising ka. Kaya ano, ayos mo. Grabe yung pag-ibig, ano? Hindi siya kagaya ng artista na kinakailangan. Nakaayos ka bago kukunan ng camera.
O ng isang tao na mag-aayos muna bago lumabas para presentable siya. Lord, hindi. Ayos mo, amoy mo, pagising mo, He loves you. He longs for you. Kaya dapat pagising nyo sa umaga, pagtaas ng kamay nyo, unang-unang lalabas sa bibig mo yung salitang, Lord, I love you. Amen. Jesus, I love you. Hindi mo man mabanggit yung pangalan ng God the Father, God the Holy Spirit. Okay lang yun kasi isa naman sila eh. Pag minahal mo si Jesus minahal mo na rin ang God the Father. Hello. At pag naglingkod ka kay Jesus, paparangalan ka ng God the Father. Pag minahal ka mo ang Holy Spirit, understandable na yun. You welcome God the Father and God the Son. Dahil ang Holy Spirit ang magre-reveal ng life ng Lord sa iyo at magdadala sa isa Father God at magpapaunawa sa iyo ng kanyang will. Kaya okay din naman kinukot natin yung we welcome God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay lang naman yan. Walang pangit doon. Pero kung hindi mo lagi nababanggit yun, yung sinabi mo, my God, I welcome you. Understandable na po yun. That is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Because there is one God in three persons. Are you with me? Si Jesus yung pinakamandang bagay na nangyari sa buhay ko. Alam niyo, sa Bible, marami pong pinicture na truth nung nakaharap nila si Jesus. Simulan po natin si Pilate. Amen. Alam niyo, kahit siya po governor at nililitis niya si Jesus, Pilate tremble when he saw the Lord. Kasi hindi pwedeng makikita mo, Lord, face to face, makikita mo siya. Na walang mangyayari sa'yo. Hindi mangyayari yun. Kaya maingat si Pilate magtanong. Lalo na sumagot si Jesus ng salitang, wala kang kapangyarihan ang higit sa dala ko. Nangatal po siya. Are you with me? Nagkaroon ka lang niya kasi binigay sa iyo ng God the Father. At ang authority ng dala ko ay greater kaysa sa iyo. Yung kingdom na kinalalagyan ko ay eternal sa iyo, temporal. It makes him tremble. Lalo-lalo na nung sinabi ng asawa niya, have nothing to do with this man. He's a righteous man. Innocent siya. Huwag mo siyang ipapatay. Lalong nangatal si Pilate. At nung sinabi niya, are you the Son of God? And Jesus answered. Sino may sabi niyan? Sila ba o ikaw? At lalong nangatal si Pilate. Are you with me? Ikalawa, yung Sanhedrin sa pangunguna ng high priest. Nilitis nila si Jesus sa bahay ni Caiaphas. Nakita ko yung bahay ni Caiaphas sa Israel Nagsalita nga ako ron Nilitis siya, nakapalibot po yung bumubuo ng Sanhedrin, 70 scholar. Paris, Sadducees, scribe, sila po yung member ng Sanhedrin. Isa po silang organisasyon pero magkakaiba sila ng doktrina. Amen. Hindi sila nagkakasundo. Kasi yung isang sekta naniniwala sa resurrection of the dead, yung isa ayaw niya. Yung isa naniniwala sa angel, yung isa ayaw niya. Pero lahat sila bumubuo ng Sanhedrin. Pero magkakaiba sila ng doktrina. Kaya pagka may nagsalita patungkol sa resurrection of the dead, kagaya ni Paul, ayaw na ng mga Sadduceo yun. At pag may nagsabi about angel, ayaw na ng mga Pariseo yun. Kasi against sa doctrine nila yun. Do you get that? Do you understand what I'm talking about? So, nakatayo ang Lord, nililitis nila. Walang sinasabi. Pero silang lahat taranta. Sa dami na akusasyon, si Jesus hindi na natinag. Kumuha na sila ng false witnesses, si Jesus hindi pa rin natitinag. It makes them mad. Nila kayang tayuan yung peace na dala ng Lord. Yung glory na nakabalot sa kanila. Ikatatlo, yung centurion na nakatingin kay Jesus habang siya nakahang sa cross. Itigan niya si Jesus. Disfigure yung mukha, pero yung glory nakabalot sa kanya. At ang sinabi ng it is finished at niko niya yung ulo niya at yung lupa ay nayanig at lumindo. Ano sabi ng centurion? He is the Son of God. At siya po ay na-born again. Jesus don't preach to him. But he only experienced Jesus face to face. Are you with me? Apostle Paul. Hindi nag-preach si Jesus sa kanya.
Ang sinabi lang ni Jesus, why persecute me? It changed Paul's life. Isang appearance sa pamamagitan ng light. Si Paul na murderer, Roman name kasi yung Paul yung Saul, Jewish name. Are you with me? Paul the murderer became Paul, the great apostle. Isang encounter lang kay Jesus yun. Isa lang. Do you get that? Mary Magdalene, professional prostitute. Panay turo ng mga Pariseo, Eskriba, hindi naman siya nadideliver. Isang encounter niya lang sa Lord. She is free. At yung istorya sa John 8:1-12. Yung babaeng nahuli sa akto nangangalo niya, sabi ng mga Pariseo, according to the law, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. And Jesus said, kung sino sa inyo lang kasalanan, siya unang bumato. At magsialis sila, ang sabi niya, meron pa ba nag-aakusa sa iyo? And Mary answered, wala na po. Neither I will condemn you. Go and sin no more. And she was transformed. At siya yung unang-unang babae yung nagsabing, He is alive, He is risen. Siya yung unang-unang nag-define ng love kay Jesus. Kasi patungo pa lang siya ng tomb, yung puso niya lumulukso na eh. Hindi ko alam kung yung degree ng paglukso ng puso ni Mary masahir sa degree na naranasan ko pag ako pa'y nagpasyang mag-commune sa Lord. Kaya akit akong bundok. Paalis pala ako nang tinitira namin sa Ermin, yung puso ko lumulukso na, sumasabog. At pag nakita ko na yung bundok na tutulugan ko, yung itaas, grabe na yung joy ko. Nangangatal na yung paa ko paakit ng bundok. Dahil alam ko, the Lord is waiting for me. At pagka ako'y magsasara na ng tirahan namin sa Herming Garcia, yung aking 3 anak kasama si Nanay Ellen papupuntahin ko muna sa bahay nila Pastor Boy sa Mandaluyong. At ako na lang maiwan, grabe na yung lukso ng puso ko. At pag alis nila, sasambulat na po yung kagalakan ko. Dahil masasolo ko si Jesus. Kaya hindi ko alam kung parehas kami ng degree ng heart ni Mary. But what I know, I share. Kaya yun ang prayer ko sa mga nagpo-40 days Pag nagpapapray, papunta ng site, hindi nawawala sa prayer ko yun. Lord, meet them. So hindi pa kayo pumupunta, doon na ang Lord. At papuno kayo ng kagalakan, bakit pa lang nung hagdanan sa site. Hindi ko alam kung pare-pareha sila ng experience, kung gaano kataas yun. Pero isang bagay ang sigurado ko, lahat sila may ganong karanasan. Ganyan din kayo. Magpupunta kayo ng prayer closet, ating kayong prayer meeting, pupunta kayo sa mga services natin. Are you with me? Dapat nananabi ka na. Kasi ando doon ang Lord. Pag nagsimula na mag-worship, yung presence niya magmamanifest na. Yung pong army ng high priest, yung soldier, in John 18, they were in the Garden of Gethsemane. Dala-dala na po nila yung order from the high priest to arrest Jesus at any cost. So, yung sabihin, kung hindi siya susurrender ng maayos, he will take them by force. Yan ang ibig sabihin. Hindi naman nila kilala kung sino si Jesus doon Especially gabi yun. At kasama niya mga alagad. So, ang Lord yung unang lumabas Hinarang niya yung mga sandalo. Sabi niya, sino hinahanap niyo? Anong sabi nila? Jesus of Nazareth. And the Lord answered, I am. Lahat po sila na islain. Lahat. Hindi po pwedeng si Jesus ma-encounter mo na walang mangyayari sa iyo. At hindi po pwedeng yung karanasan mo nung nakalipas na experience mo sa Kanya parehas lang ngayon. Magkaiba po siya. At ang degree ng bisitasyon niyang ibibigay sa inyo at karanasang ipapadana sa inyo ay nakadepende kung gaano kalaki ang desire ng puso niya sa Kanya. Kaya dapat lahat kayo, pati mga kapatid yung nanonood ngayon sa buong Pilipinas at buong mundo, dapat ay hindi lang Jesus lover, but Jesus chaser. You always chase Jesus. Kagaya ng usa
Lagi niyang sinishake yung tubig sa batis. Lalo na pag siya'y nauuhaw. Wala siya ibang pinupuntahan, yung batis. Dahil yun na magbibigay sa kanya ng lakas. Kaya lagi kong pinapayo sa mga bishop at pastor na stress na sa paglilingkod, yung mga Koreano na masipag sa wala, at bagsak yung prayer life, pagpagod na, may anxiety na, kung ano-anong lalabas sa bibig, hindi na nagliliwanag muka, maraming nararamdaman, isa lang advice ko ron, takbo sa presensya na Diyos, mamahinga ka muna ron para ma-deliver ka. Kasi pagod ka na lakas mo na lang yung ginagamit mo. Do you get that? Yung maranasan nyo ang Lord ngayon, lalo na kayo mga bagong dalo, hindi lang kayo gagaling sa sakit nyo. Hindi lang kayo mababago. Hindi lang kayo maliligtas. Pero yung karanasang maranasan nyo sa Kanya ngayon, kayo sa Facebook, sa YouTube, sa mga kayo sa Pilipinas, sa buong mundo, kayamanan nyo habang panahon yan. Hindi nyo makakalimutan yan. Kaya ako, hindi ko nakakalimutan yung 1988 encounter ko sa Lord nung tinalaw niya ako at mag-appear siya sa akin. Hindi ko po pwedeng hindi kwento yun kasi nakabaon sa espiritu, kaluluwa at katawan ko yun. Hindi mo pwedeng kalimutan yun. Lahat ng remarkable, memorable, unusual encounter sa Lord, unforgettable yan. Nakatanim sa buong katauhan mo yan. Laging buhay sa iyo yan. Kaya kung gusto nyo talaga ng security sa buhay natin sa mundong ito na puno ng dilim, gulo, problema, pag-aalala, takot, pangamba. Be in Christ. At kung kayo po inapunta na sa Lord, not only you must remain in Christ, but live Christ's life. Amen. And up to the end, be faithful to Christ. At ngayong araw na ito, you will experience Jesus. Nagaya po ng mga binanggit ko na iba-iba ang naging karanasan. Sila noon, kayo naman ngayon. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.